Mga kababayan, kamusta po? Si Kamanong po, nagbabalik na naman po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayang Makabayan. Magandang umaga po muna sa inyo, tanghali, hapon, gabi at madaling araw po sa ating lahat. Sana po nasa maayos po tayong kalagayan, mga kababayan. Mag-umpisa na po tayo. Komentuhan po natin mga tambay, ito pong sagot ni Bonget na tinatawag na kanyang adeng na Bonget, mga tambay. Sinagot niya po yung aligasyon na pasabog ni Saldico na bilyong-bilyong piso raw po ang napunta sa kanya. Hindi na bababa sa 57 billion ang sinasabing kabuang pera na nakukolekta raw nila ng kanyang pinsan na si Tambaluslos na tinatawag ng Vice President. Pakinggan po natin si BBM, mga tambay, at komentuhan po natin ang tinatawag na Bonget. Ivan, ano ba ang mensahe ng Pangulo kay Zaldico kasunod ng bagong video na inilabas ng dating kongresista? June, ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kahit sino ay pwedeng magsalita online. Kaya naman para sa Pangulo, walang saysay itong mga ibinubunyag ni dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico sa kanyang social media pages. Matapang ang naging sagot ng Pangulo kasunod ng patuloy na pagdawit sa kanya ni dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico sa umano'y pagbubulsa ng kickback mula sa mga proyekto ng gobyerno. Ayon kay President Marcos, mahaba na ang naging usapin pagdating sa fake news. Kaya naman hamon nito kay Ko, kung nais talagang patunayan ang mga akusasyon laban sa kanya, dapat na itong umuwi sa Pilipinas at harapin ang mga kaso sa korte. For it to mean something, umuwi siya rito. Harapin niya yung mga kaso niya. Kung meron siyang gusto sabihin, sabihin niya. Malalaman naman ng tao yan eh. Patunayan niya. But come home. Come home. Ba't ka nagtatago sa malayo? Ako, hindi ako nagtatago eh. Kung meron kang akusasyon sa akin, nandito ako. Gawin niyo pareho. At para patas lang naman. Sinagot rin ni President Marcos Jr. ang kontrobersya sa pagbitiw sa pwesto ni dating Executive Secretary Lucas Bersamin, kung saan itinanggi ni Bersamin na voluntaryo itong umalis sa kanyang posisyon. Hindi nagdetalye ang Pangulo tungkol sa kanilang naging usapan, ngunit sinabi nito na walang bad blood o anumang alitan sa pagitan nilang dalawa. We understand each other and we decided to keep it between ourselves. There's no bad blood, there is no acrimonious feeling there, so that's fine. Pagdating naman sa resignation ni dating Department of Budget and Management Secretary Amenah Pangandaman, ito'y dahil anya sa pagkakadawit ng kalihim sa mga anomalya. Isa si Pangandaman sa pinangalanan ni Ko na nag-utos umano sa paglalagay ng 100 billion insertion sa 2025 national budget ayon sa kagustuhan umano ng Pangulo. Ayon sa punong ehekutibo, ang pag-alis ni Pangandaman sa gobyerno ay pagtitiyak na hindi nito maiimpluwensyahan ang anumang kaso na maaari nitong kaharapin. Yan po mga tambay. Siyempre po, si Pangandaman at si Bersamin, susunod po sa utos yan. Sino po ba Commander-in-Chief? Di ba? Bago po gawin ang budget, sino po ba tatanungin kung saan ilalagay? Di po ba? At sino po ba pumipirma ng budget? Hindi po ba siya? Di po ba nakikita niya ang mga numero nito? Hindi po ba? At yung sinasabi po si Pangandaman, mga tambay, susunod lang po si Secretary Pangandaman. Susunod lang sila sa boss. Ganun din po si Bersamin. Nakita niyo po, napakadali po nilang tinanggal. At ito po kay Zaldico, mga kabayan. Nakita niyo po itsura ni Bonget na tinatawag na bangag ng kanyang kapatid. Nakita niyo po, stress siya eh. May stress ka talaga at nagtatapang-tapangan, mga kabayan. Tapang! Kasi daw po siya nahandon. Hindi raw po siya umaalis. Handa raw po niya tanggapin na akusasyon. Lahat daw po na akusasyon. Nakita niyo po, handa raw niya pong harapin ang mga akusasyon. Hindi raw siya umaalis. Pero yung akusasyon po, yung isang akusasyon niya, hindi niya magawa eh. Ano po yun? Pagpapa-hair follicle test. Nakita niyo po. Napakatapang. Lahat daw po na akusasyon ay handa niya pong harapin.
Pero yung isang akusasyon na magpa-test siya, hindi niya kayang harapin. Bahag din po ang buntot yata niya ron. Nababahag ang buntot pagka po ang usapin na po ay sa buhok. Hair follicle drug test. At yung mga pinasabog po ni Saldico, mga kabayan, yan po, lalabas po ang katotohanan yan. At yan po mga pinatotoo ni Saldico na 2 billion a month ang gusto mong i-deliver sa inyong magpinsan at nagagalit ka pa pagka hindi ito nakukumpleto. At may kabuuan ng 56 billion at kasama pa yung 100 billion na sinasabi nga kipangandaman at meron pang paparating na 2026 national budget. Pondo na naman na hawakan ninyo. At sasabihin mo, bakit hindi umuwi si Saldico? Una-una nga sabi nga ni Saldico, gusto niyang umuwi. Pero ayaw niyong pauwiin. Ikaw mismo nagsabi. Sinabi mo doon sa pinsan mo na wag umuwi. Wag munang umuwi. Di po ba? Yan ang sabi ni Saldico Noong unang pasabog niya. Gusto niya nang umuwi pero ayaw siyang pauwiin. Tapos ngayon, ang sasabihin po ngayon ni Bonget, ni Bangag, bakit daw po hindi umuwi at bakit daw nagtatago sa malayo. Di po ba? Grabe, no? At ikaw ba naman? Ikaw ba naman? Ako ba naman? Paano mo babanggain? Paano mo kakasuhan ng isang pangulo na halos lahat ay hawak niyang departamento? Pati nga sa ombudsman, siya ang nagtalaga. Isang politiko, ombudsman, DOJ, NBI, kapulisan, military. Paano ka? Ay, nako. Pambihira. Makakasuhan mo ba ang ganitong klaseng pangulo? Na kontrolado lahat sa dami ng pera umano? Sige nga, tahimik lahat. Pati nga media umano. Paano ka makakuha ng parehas na hustisya kung mismo ang pangulo ang involved sa maanumalyang korupsyon at mismo siya ang nakaupo? Protektado niya lahat. Di ba? Nasa kanya lahat. Pati militar, kapulisan, hindi po ba? Hindi ba manganganib ang buhay mo? Kahit nga daling ka sa kulungan, hindi ba manganib ang buhay mo ron para tumahimik ka na? Hindi po ba? Anong proteksyon ang makukuha niya? Kung lahat ng magpuproteksyon sa kanya ay kontrolado mo. Kontrolado niyo magpisan umano. Makakuha po ba siya ng proteksyon? Hindi ba dapat lumayo muna siya? At sa tamang panahon, siya ay lumabas. Pagka wala ka na sa kapangyarihan, may proteksyon na buhay niya. Kung yung sinasabi mo, nahaharapin mo, at ikaw ay mahusay, sumagot at humarap sa mga akusasyon, kung yung ginawa mo nga sa mga Duterte, hindi mo nga binigyan ng due process, pinakidnap, ipinatapon mo nga nang walang proseso, wala kami nakitang hinihiring sa bansa. Hindi ba? Walang kaso sa ating bansa, pero naipatapon mo. Hindi mo ba pwedeng gawin niya kay Saldico? Na pwedeng kung ano mangyari sa kanya? Kung yung dating Pangulo nga, ano ang ginawa mo? Hindi mo man lang nakakuha ng parehas na hustisya sa ating bansa ang dating Pangulo. Si Saldico pa makakakuha ng tamang hustisya sa ating bansa ngayon? Na ikaw mismo, magnanakaw ang tingin sa iyo ni Saldico. Dahil ikaw ang ulo ng korupsyon, kayong dalawa ng pisan mo ang itinuturo na ugat at ulo ng pagnanakaw, na napakalaking pagnanakaw, korupsyon sa ating bansa. Sige nga. Kung yung Vice President niya, 2023 sinabi na sa iyo ng Vice President, Mr. President, grabe po ang korupsyon. 2 tao lang po ang humahawak at kumukontrol ng pera ng bansa sa House of Representatives. Si Saldico at ang tinatawag niyang tambaluslos na pinsan mo. Hindi ka raw kumibo. Nagbingi-bingihan ka. At sinabi rin sa iyo na talamak ang korupsyon sa DepEd. Nagbingi-bingihan ka pa rin. Wala kang ginawa aksyon. Yung pala, kasabwat ka pala umano ayon kay Saldico. Tapos ngayon,
sasabihin mo kay Saldico, umuwi? Umuwi at harapin ang akusasyon? Nakikita ng taong bayan kung paano kayo magsabwatan umano na hindi po pwedeng isama, pangalanan ka sa mga investigasyon. Nakita niyo po yung mga pagtatakip ngayon. Kaya huwag kang mag-alala. Huwag kang mag-alala, bongit, bangag na tinatawag na iyong kapatid. Yan ang tawag sa iyo ng kapatid mo, bongit. Huwag kang mag-alala. At hindi ka makakaalis. Tama yan. Huwag kang umalis. Lalong-lalo po pagka ang Vice President na ang Pangulo ng bansa. Yan, dyan mo ilabas ang tapang mo, bongit. Pagka ang Vice President ng nanunungkulan sa ating bansa. At huwag kang mag-alala, bongit. Dyan ka ngayon. Lahat ng mga akusasyon sa iyo, sasagutin mo yan. Sasagutin mo lahat ang ginawa mo sa bansa. Pera pa lang yan. Sa budget, wala pa yung mga sasagutin mo, bongit. Ano yon? Yung ginto, yung Maharlika, ano pa? PDIC, GSIS, SSS, ano pa? PhilHealth, meron pang loto, may bentahan pa ng airport, umano. Napakarami mong sasagutin, umano, bongit. Hindi ba? At lalong-lalo na, yung akusasyon sa iyo, yung pulburon. At meron pang isang pinakamatindi, yung ginawa mo kay dating Pangulong Duterte. Napakarami, napakatapang mo. Kaya saka dyan, mahihirapan ka, bongit. Baka masira ulo mo, umano. Bakit? Pagka ikaw na ang kinakasuhan at makukulong ka, umano, nako, masisira ulo mo. Bakit? Wala po kasing pulburon doon. Ipagbabawal ng Vice President ang supply ng pulburon, umano. Hindi po ba? Baka po masira ulot, manginig, mag-shake, dahil walang karga po ng pulburon, umano. Yan po ang pinakamasakit na mangyayari sa kanya. Pagka siya na po ang iimbestigahan at kasama po ang kanyang mga kasangkot at kasama ang kanyang pinsan, umano, baka po manginig dahil wala pong karga. Mga kabayan, walang karga dahil hindi papayagan ng Vice President na magkaroon ng supply kung saan po sila nahandoon. Hindi kaya? Nagtatanong lang si Kamanong. Yan po mga tambay, ang napakatapang na pagsagot ni Bongit, mga tambay, sa mga issue at aligasyon sa kanya ni Saldico. Dahil kaya siya matapang? Dahil siya pa po ang Commander-in-Chief. Huwag kang mag-alala. Nakita mo naman yung ginawa mo kay dating Pangulong Duterte dahil Commander-in-Chief ka. Kaya nga usong-uso sa inyo yung bend the law, break the law, justice delete, justice deny. Hindi ba? At justice delay. Lahat po ay nasa inyo na, umano. Hindi po ba? Kaya nga nangyari kay dating Pangulong Duterte, nabaluktot na-bend the law Di ba? Kaya umaasa naman po kami po mga Pilipino na matitino, ay umaasa po na darating naman ang panahon na ikaw naman, Bongit, ang haharap sa napakaraming kaso, lalong-lalo sa iyong ginawa na sinasabi ni Saldico. Grabe, kung may bitay lang sa ating bansa, baka mahanay ka ron. Kayong magpinsan, umano, ay mahanay sa bitay. Hindi kaya? Yan po mga kabayan, ang napakatapang ng Pangulo, mga tambay. Sinagot niya po lahat, pati kay Bersamin at kay Pangandaman, na siya naman po ang Commander-in-Chief. Expected na po natin yon. Pasisinungalingan niya po yon. Hindi po ba? Dahil napakahirap po magtiwala sa isang Pangulo na wala naman po nagagawa. Ang nagawa lang po ay puro pagnanakaw at pamumulitika at pagsinghot ng pulburon, umano, mga kababayan. Maraming salamat po sa nagusto po natin tambayan, mga kababayan, sa YouTube at TikTok. At ganun din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe, at sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Maraming salamat po sa inyo. Ingat-ingat po, mga kababayan. At may tamang panahon po sa taong ito, mga kababayan. May tamang panahon sa nambudol po sa atin at ubod ng sinungaling, umano, mga kababayan.
Ingat-ingat po. Paalam po muna. Bye-bye.